Bakit nga ba mas pinili ng AFP ang paggamit ng M16 kumpara sa AK-47 sa kabila ng pagiging reliable nito sa kahit anong kondisyon ng panahon? Ano nga ba ang problema sa paggamit ng AK-47 at ano ang koneksyon ng pagpili ng AFP sa M16 platform sa mas malawak na geopolitical alliances at strategic direction ng bansa? Sa loob ng maraming taon, umiikot pa rin ang paniniwala na mas angkop daw ang AK-47 sa tropical na klima ng Pilipinas kaysa sa M16 na pangunahing ginagamit ng AFP. Madalas ipaliwanag na ang dahilan nito ay ang kakayahan ng AK-47 na gumana kahit sa matinding putik, ulan at mataas na humidity. Ngunit para sa Philippine Army, hindi sapat ang simpleng reputasyon upang magdikta ng desisyon. Ang pagpili ng sandata ay nakabatay sa logistics, training, interoperability at modern doctrine. Ito rin ay isang maingat na pagsusuri ng pagiging praktikal at epektibo sa totoong operasyon. Dito nagsisimulang maging malinaw kung bakit nananatili ang AR-15 platform sa serbisyo ng hukbo sa kabila ng kasikatan ng AK-47. Ang Pilipinas ay matagal nang gumagamit ng M16 platform. Nagsimula ito noon pang dekada 60 at 70. Sa loob ng mga dekadang iyon, nabuo at naipundar ang matibay na investment sa training ng mga sundalo, sa stock ng spare parts at sa maintenance infrastructure na mahalaga upang mapanatiling operational ang bawat unit. Bukod dito, may sariling kakayahan ng bansa sa pag-assemble, pag-upgrade at pagpapaayos ng M16 sa pamamagitan ng government arsenal. Kaya naman ang simpleng paglipat sa AK platform ay hindi lamang pagpapalit ng baril, ito ay nangangahulugan ng radikal na pagbabago sa buong supply chain ng militar. Ibig sabihin, kailangan ng AFP ng bagong piyesa, bagong training manuals, bagong ballistic adjustment at karagdagang logistical planning upang matiyak ang maayos na operasyon. Sa konteksto ng isang militar na may limitadong budget, mas praktikal at mas matalinong desisyon ang pag-modernize ng kasalukuyang sistema kaysa magsimula sa isang bagong platform. Isa sa mga pangunahing aspeto na madalas ikumpara ng mga eksperto ay ang pagiging maasahan ng armas sa matinding kondisyon. Totoo na kilala ang AK-47 sa mas simpleng mekanismo na nagpapahintulot dito na gumana kahit pa sa dumi, putik o kakulangan sa regular na maintenance. Ngunit ang modernized M16 ay malayo na sa anyo at performance kung ikukumpara sa mga unang bersyon nito noong Vietnam War, kung saan ang mga bagong variant ngayon ay gumagamit na ng mas matitibay na materyales, advanced coatings upang labanan ng kalawang at friction, at mas maayos na gas systems na nagbibigay ng consistent na performance kahit pa sa patuloy na paggamit. Bukod dito, ang wastong maintenance at regular cleaning ay bahagi ng disiplina ng AFP. Kaya naman ang reliability nito ay hindi na lamang nakabase sa simpleng tolerances, kundi sa kombinasyon ng mahusay na engineering at tamang disiplina sa paggamit. Mas binibigyan din ng halaga mga kapatid ng AFP ang accuracy, controllability at consistency sa aktwal na labanan kaysa sa pagiging rugged ng baril. Dito lumalamang ang 5.56mm platform ng M16 kumpara sa mas mabigat at mas matinding recoil ng 7.62mm ammunition ng traditional na AK-47. Para sa AFP, ang mas maayos na kontrol at mas mataas na precision ay nagbibigay sa kanila ng malaking bentahe, lalo na sa counter-insurgency operations kung saan ang bawat putok ay dapat maingat at epektibo. Pagdating sa timbang ng armas, malaking bagay para sa AFP ang mas magaan, lalo na sa mahabang jungle patrol na karaniwan sa mga operasyon sa Pilipinas. Ang M16 ay mas magaan kumpara sa karamihang classic AK variants na mayroong mas matibay na metal at mas mabibigat na kahoy na stock. Ang mas magaan na armas ay hindi lamang nagpapabawas ng pisikal na pagod sa sundalo, kundi nagbibigay din sa kanila ng mas malaking flexibility sa taktikal na galaw sa masukal na gubat at matatarik na terrain. Bukod dito, dahil mas magaan ang 5.56mm ammunition ng M16 kumpara sa 7.62mm ng AK, mas marami ang maaring dalhin ng sundalo sa bawat misyon. Sa counter-insurgency operations na karaniwan sa Pilipinas, mahalaga ang mobility lalo na sa mahihirap na terrain kung saan ang bigat ng armas ay may direktang epekto sa kahusayan at kaligtasan ng sundalo. Isa pang mahalagang salik na hindi dapat isantabi ay ang interoperability sa mga kaalyado, isang aspeto na may malaking epekto sa operational na kahandaan at strategic positioning ng bansa. Ang Pilipinas ay may matagal at matibay na ugnayan sa Estados Unidos at iba pang Western militaries na nagbibigay ng access sa modern training, advanced tactics at joint operation. Ang paggamit ng AR platform tulad ng M16 ay mas nagpapadali sa pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong hukbo sa pamamagitan ng standardized ammunition, spare parts at equipment compatibility. Kaya naman ang pagpili ng platform ay may direktang implikasyong geopolitical. Ipinapakita nito kung saan nakaangkla ang depensa ng bansa, kung paano ito nakikipag-partner sa mga kaalyado, at kung paano nito pinapalakas ang collective security posture sa harap ng mga hamon sa dagat at teritoryo. Sa ganitong konteksto, ang modernized M16 ay hindi lamang armas, ito ay simbolo rin ng strategic alignment at commitment sa interoperability sa global defense ecosystem.
Hindi rin dapat maliitin ang ayos ng pagkakadesenyo ng sandata para sa mismong gumagamit sapagkat sa aktwal na labanan, ang kaginhawaan at kontrol ng sundalo sa kanyang armas ay maaring magdikta ng pagitan ng tagumpay at pagkakamali. Ang M16 platform ay kilala sa mas tuwid na recoil impulse dahil sa inline design nito na nagbibigay ng mas kontrolado at mas stable na rapid fire kumpara sa ibang mas mabibigat na sistema. Dahil dito, mas madaling panatilihin ang kanyang accuracy kahit sa sunod-sunod na putok at ang pagkakalagay ng mga controls tulad ng safety selectors, charging handle at magazine release ay mas natural gamitin at madaling maabot. Para sa mga sundalong may mas maliit na pangangatawan o mas maikling braso, mas komportable itong gamitin sa mahabang oras ng operasyon. Sa patuloy na modernisasyon, nadagdagan pa ang platform ng Picatinny Reels at iba pang mounting system para sa optics, foregrips, flashlight at iba pang mission essential accessories. Ang modularity ng AR system ay isa sa pinakamalaking bentahe nito sapagkat maaari itong i-configure depende sa uri ng misyon mula sa close quarters combat hanggang sa mas malalayong engagement. Sa ganitong paraan, ang M16 ay hindi lamang isang fixed na sandata kundi isang adaptable na sistema na kayang sumabay sa nagbabagong pangangailangan ng modernong digmaan. Sa usapin naman ng accuracy, karaniwang mas mataas ang precision ng M16 dahil sa mas mahabang sight radius nito at mas mataas na muzzle velocity ng 5.56mm na bala. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng mas flat trajectory at mas predictable na paglipad ng projectile lalo na sa medium range engagement. Sa mga operasyong nangangailangan ng controlled at calculated engagement, mahalagang precision kaysa sa simpleng lakas ng tama. Hindi laging kinakailangan ng mas malakas na recoil at mas mabigat na impact ng 7.62mm kung ang target ay nasa katamtamang distansya at nangangailangan ng maingat na pag-target. Sa urban at semi-urban environments na madalas pagdausan ng operasyon, ang bawat putok ay may kaakibat na responsibilidad dahil sa presensya ng sibilyan at infrastruktura. Dahil dito, ang mas disiplinadong putok at mas madaling kontrolin na recoil ay nagiging malaking bintahe. Ang doktrin ng Philippine Army ay nakatuon sa professional fire control kung saan ang layunin ay epektibong neutralisahin ang banta ng may pinakamababang collateral damage. At sa ganitong konteksto, muling pumapabor ang modernized AR platform bilang sandatang nagbibigay ng balanseng kombinasyon ng precision, control at operational reliability. Meron ding malinaw na economic logic sa desisyon ng AFP tungkol sa paggamit ng M16 kaysa sa AK-47 na madalas hindi nabibigyang pansin ng marami. Mas mura at mas praktikal ang pag-upgrade ng existing M16 rifles kaysa sa pagbili ng entirely bagong fleet ng AK rifles na nangangailangan ng malaking gastos sa acquisition, shipping at integration. Bukod dito, mayroon ng matibay na stockpile ng 5.56mm ammunition sa bansa na nagtitiyak ng tuloy-tuloy na supply at mabilis na deployment sa oras ng pangangailangan. Ang paglipat sa 7.62 by 39mm caliber ng AK ay magdudulot ng komplikasyon sa logistics dahil kakailanganin ng bagong procurement cycles, bagong inventaryo at dagdag na training para sa maintenance at deployment. Sa limitadong defense budget ng Pilipinas, bawat piso ay kailangang kalkulado at i-prioritize sa mga proyekto na may pinakamataas na return on investment sa operational na kahandaan. Sa ganitong pananaw, ang modernisasyon ng kasalukuyang platform ay hindi lamang simpleng technical na desisyon. Ito rin ay maingat na fiscal strategy na nagtatakda ng tamang balanse sa pagitan ng gastos, kahusayan at kakayahang mag-sustain sa mahabang panahon. Sa perspektibong doktrina naman, ang Philippine Army ay matagal nang nakatuon sa counterinsurgency at internal security operation na siyang pangunahing hamon ng bansa sa loob ng maraming dekada. Ang mga kalaban sa ganitong uri ng operasyon ay kadalasang non-state armed groups, rebel faction o kriminal na organisasyon na gumagamit ng halo-halong armas. Hindi tulad ng conventional warfare na nakabase sa tank versus tank o large-scale troops maneuvers. Ang ganitong operasyon ay nangangailangan ng mataas na flexibility, adaptability at sustainment sa loob ng mahabang panahon sa masalimuot at pabagong-bagong kapaligiran. Dahil dito, ang ruggedness ng baril ay mahalaga. Ngunit mas binibigyang diin ang kakayahang mapanatili at mai-deploy ang armas sa tuloy-tuloy na operasyon. Ang AR platform ay napatunayang sapat at epektibo sa ganitong kapaligiran na may balanseng kombinasyon ng mobility, accuracy at reliability. Bukod dito, ang consistency sa training at pamilyaridad ng sundalo sa M16 ay nagbibigay ng mas mataas na operational confidence at mas mabilis na reaksyon sa labanan, samantalang ang pagbabago ng pangunahing rifle ay maaring magdulot ng transitional risk. Mahalaga rin ang aspeto ng industrial partnership lalo na sa mga panahon kung saan ang depensa ay hindi lamang nakasandal sa armas kundi sa buong ecosystem ng suporta at produksyon. Ang AR platform ay mayroong mas malawak na global aftermarket support kung saan daan-daang kumpanya sa iba't ibang bansa ang gumagawa ng compatible parts, accessories at performance upgrades. Dahil dito, mas marami ang opsyon ng militar pagdating sa procurement, presyo at kalidad ng piyesa.
Ang kompetisyon sa merkado ay nagre-resulta rin sa mas mabilis na innovation at mas madaling access sa modern enhancement. Sa kabilang banda, ang AK platform bagamat laganap at ginagamit sa maraming bansa. Ngunit mayroon itong iba't ibang variant na hindi palaging standardized ang sukat, specification at compatibility ng mga bahagi. Dahil dyan, ang kakulangan ng uniform standardization ay maaring magdulot ng komplikasyon sa maintenance at supply chain management. Sa isang organisasyong militar na nakatuon sa efficiency at mabilis na deployment, ang standardization ay isang mahalagang prinsipyo kung saan ang mas kaunting variation sa mga bahagi at sistema ay nangangahulugan ng mas kaunting kalituhan, mas mabilis na pag-aayos at mas maayos na operational flow sa kabuuan. Meron ding mahalagang aspeto ng perception at institutional identity na madalas hindi nabibigyang pansin sa teknikal na usapin ng armas. Ang M16 ay naging bahagi na ng imahe at kasaysayan ng Armed Forces of the Philippines sa loob ng maraming dekada, kaya't hindi lamang ito simpleng kagamitan kundi simbolo ng continuity at legacy ng hukbo. Ang biglaang paglipat sa AK platform kahit na maaring mukhang simpleng teknikal na hakbang para sa ilan. Ngunit sa loob ng institusyon, ito ay may malalim na simbolo. Ito ay maaring maging radikal na pagbabago na maaring makaapekto sa moral ng sundalo at sa kanilang pagtitiwala sa system. Sa militar, ang moral at confidence ay kasing halaga ng mismong kagamitan, kung saan ang sundalo na may tiwala at pamilyaridad sa kanyang sandata ay mas epektibo sa operasyon. Sa ganitong konteksto, ang modernisasyon ng kasalukuyang M16 system ay mas madaling tanggapin, mas ligtas sa institutional culture at nagbibigay ng pakiramdam ng stability kumpara sa radical at biglaang pagbabago ng platform na maaaring magdulot ng transitional challenges. Ganun pa man mga kapatid, hindi ibig sabihin na ang AK-47 ay inferior o kulang sa kakayahan. Sa katunayan, ang armas na ito ay napatunayan na sa maraming digmaan sa iba't ibang bahagi ng mundo, mula sa Cold War conflict hanggang sa modern asymmetrical warfare. Ngunit bawat hukbo ay may kanya-kanyang konteksto, taktika at estratehikong pangangailangan, kaya't ang isang platform na epektibo sa isang bansa ay hindi otomatikong angkop sa iba. Ang doktrina at operational philosophy ng Russia na nakabatay sa kalakihan ng teritoryo at conventional warfare ay hindi natural na akma sa Philippine Archipelago, kung saan mahalaga ang mobility, counterinsurgency at internal security operation. Bukod dito, ang heograpiya, politika at alliance structure ng bansa ay kakaiba, kaya't ang pagpili ng armas ay hindi lamang teknikal na desisyon kundi bahagi ng mas malawak na strategic calculus. Ang sandata ay hindi iwalay sa estratehiya ng bansa. Ito ay instrumento na nakapaloob sa kabuang konteksto ng depensa, logistics at pakikipagkaalyado. Sa huli mga kapatid, ang desisyon ng Philippine Army sa pagpili ng M16 platform ay hindi simpleng pagpili sa pagitan ng dalawang iconic na rifle o sa pagitan ng pangalan at reputasyon ng mga armas. Ito ay mas malalim na pagpili sa pagitan ng continuity at disruption, sa pagitan ng established logistics at bagong sistema na maaring magdulot ng komplikasyon, at sa pagitan ng strategic partnership na nagbibigay ng interoperability at neutral procurement na maaring magdulot ng isolation. Ang modernized M16 ay hindi perpekto at hindi rin ito isang magic solution, ngunit malinaw na ito ay tumutugma sa kasalukuyang pangangailangan, doktrina at estratehiya ng bansa. Sa mundo ng depensa, ang tunay na sukatan ng kahusayan ay hindi lamang tibay o firepower ng armas. Ito ay ang pagiging angkop, adaptable at sustainable ng system sa kabuang operational environment. Sa bawat desisyon mula sa pagpili ng rifle hanggang sa deployment strategy, ang objective ay i-maximize ang efficiency, seguridad at confidence ng sundalo sa harap ng mga hamon. Ang modernized M16 sa konteksto ng Philippine Army ay simbolo ng balancing desisyon, isang armas na nag-uugnay sa legacy ng nakaraan at sa pangangailangan ng kasalukuyan habang kinakaharap ang kinabukasan ng depensa ng bansa ng may katatagan at katalinuhan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?